Kaugnay niyan, isinulong ng isang senador ang pagkakaroon ng isang independent investigation kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado. Ito ay para maibalik aniya ang nawalang tiwala matapos ang nangyaring tensyon. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita live. Bernard. Jules, naniniwalang isang senador na dapat nang ipaubaya sa isang independent body ang pag-imbestiga sa nangyaring tensyon sa Senado. Git niya, dapat ding maimbestigahan ang Senado at ang NBI para sa isang patas at kompletong pagsisiyasat. Matapos isapubliko ng Philippine National Police ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng tensyon sa Senado, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat nang ipaubayang usapin sa isang independent body tulad ng Office of the Ombudsman. Naniniwala ang senador na dapat ding imbestiga ng Senado at ang National Bureau of Investigation para matiyak ang pagiging patas ng proseso. Let's investigate this independently para ma-restore natin yung dignity, yung trust, yung tiwala, at most especially makabalik na tayo sa trabaho. Sa akin, importante yung trabaho. Marami nakapitin. Iginit din niya, kailangang mapahusay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, kabilang ang pulisya at militar para maiwasan na maulit ang insidente. Better coordination para hindi tayo nagkakaroon ng akala ko ganito, akala ko ganyan. Diyan tayo magkakaroon ng coordination. Nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla na walang naganap na pag-atake sa Senado batay sa mga ebidensyang nakalap matapos ang 6 na araw na investigasyon sa insidente noong May 13. Gayunman, hindi pa niya matiyak kung stage o planado ang nangyari. Ayon kay Remulla, walang operatiba ng NBI na pumasok sa gusali ng Senado at humingi lamang ng tulong ang GSIS para mapalakas ang seguridad sa lugar. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natardes Jr. na dumating ang mga tao ng NBI sa GSIS complex para tumulong sa pagpapaigting ng seguridad. Nilinaw din niya na ang mga tunog ng pagbabarena bago ang insidente ay mula sa pagpapatibay ng bakal na pinto sa ground floor ng GSIS. Narecover naman ng mga otoridad ang 44 na basyon ng bala sa lugar pero walang natagpo ang bakas ng bala na tumagos o pumasok sa gusali ng Senado at walang putok na pinakawala ng mga pulis at marines. Naipasa na ng PNP sa DOJ ang mga record ng investigasyon para masusing beripikahin at suriin ang lahat ng ebidensya para matukoy ang pananagutan. Samantala, ipinagtanggol ni Senador Robin Padilla si suspended Senate Sergeant-at-Arms Amao Aplasca. Ayon kay Padilla, iisang katotohanan lamang ang kanyang pinaniniwalaan na si Aplasca umano ang tumulong para mailigtas ang mga nasa loob at labas ng Senado sa gitna ng kaguluhan. Anya, ang warning shot na pinakawalan ni Aplasca at ng mga tauhan ng NBI ang nakatulong para mapakalmang sitwasyon at nagpatunay na kapwa-friendly forces ang dalawang panig. Pero nagkaroon lamang ng kakulangan sa koordinasyon at komunikasyon mula sa kanilang mga pinuno. Inihain naman ni Senador Risa Ontiveros ang Senate Resolution No. 400 para kilalanin ang mga miyembro ng Senate media dahil sa katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente sa Senado. Pinuri ni Hontiveros ang Senate media na nagbalita para malaman ng publiko ang mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon ang mahalagang papel ng media sa harap ng paglaganap ng systemic online disinformation, covert influence operations, at coordinated inauthentic behavior online. Jules, hanggang sa mga oras nito, hinihintay pa rin natin ang opisyal naman na pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay pa rin sa naging resulta ng investigasyon ng pulisya sa nangyaring tensyon dito sa Senado. Lalo't ngayong oras lamang na ito ay usap-usapan yung posible di umano na pagpapalit ng liderato ng Senado mamayang hapon. Jules? Maraming salamat, Bernard Ferrer.